Nang lumabas ang resulta ng diagnosis ng doktor, nalaman ni Nanay Celia na mayroon siyang malalang karamdaman at hindi na magtatagal ang kaniyang buhay, kung kaya't isa-isa niyang sinulatan ang 3 niyang mga anak upang siya ay alagaan. Una niyang sinulatan ang panganay niyang anak na si Leo. At ito ang nilalaman ng sulat niya: Leo anak, mayroon akong sakit at alam kong hindi na magtatagal ang aking buhay. Nais ko sanang makasama ka sa mga huling araw ng aking buhay. And nas ko ay alagaan mo ako. Umuwi ka dito sa atin anak, nagmamahal. Nanay Celia, nang matanggap ni Leo ang sulat ng kaniyang ina ay atubili pa siyang basahin ito. At nang mabasa niya na ang kabuuan ng sulat ay napakunot ang noo niya. Alam niyang mahirap lamang ang kaniyang ina at wala siyang mapapala dito kung pag-aaksayahan niya ng panahon na alagaan ito. Mas gugustuhin niya pang paglaanan ng oras ang kaniyang mga negosyo at magpadami pa ng pera. Pagkaraan ng 1 linggo, walang Leo na dumating sa tahanan ni Nanay Celia, kung kaya't sinulatan niya naman ang pangalawa niyang anak na si Josie. Lumuwas naman ito at agad siyang binisita. Tuwang-tuwa si Nanay Celia pagkakita sa anak niyang babae. Sinabi niya rito na kung maaari ay manatili ito sa kaniyang tahanan at alagaan siya sa loob ng 1 buwan. Nagulat si Josie at sinabing hindi. Siya maaring tumagal ng kahit 2 araw lang dahil magagalit ang kaniyang asawa. Kaya't pagkaraan ng 2 araw ay lumuwas na rin ito at iniwan si Nanay Celia. Sa impit na pag-iyak at pigil na luha ay sinulatan niya ang kaniyang bunsong anak na si Kaloy. Nang mabasa ni Kaloy ang sulat ng kaniyang ina at nalaman ang kalagayan nito, ay dali-dali itong umuwi at pinuntahan ang kaniyang may sakit na ina. Sa kaniyang pagluwas ay kasama niya ang kaniyang asawa at 1 anak. Tumulo ang luha ni Nanay Celia, luha ng kaligayahan. Sa wakas ay nalaman niya kung sino sa 3 niyang anak ang higit na nagmamahal sa kaniya. Mabilis na lumipas ang mga araw. At walang nakapigil sa itinakda ng tadhana, lumisan si Nanay Celia at sila ay nagluksa. Pagkaraan ng ilang linggo ay kinausap si Kaloy ng abogado ni Nanay Celia. Ilang taon pala ang nakalipas, ay nanalo sa loto si Nanay Celia at milyong halaga ang naitabi nito sa bangko. Ang lahat ng ari-arian at naiwang kayamanan ni Nanay Celia ay ipinamana nito sa kaniyang anak na si Kaloy. Ito ang nakasaad sa will and testament na binasa ng abogado. Sa mga pangyayaring iyon, ang higit na mahalaga para kay Kaloy ay ang nakasama niya si Nanay Celia sa mga huling sandali ng buhay nito